May mga umuugong na naman po mga nabalita na balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos. Totoo po ba ito? At may umugong din na isa po kayo sa papalitan daw. Sana man lang mga kadunatics ha. Kasi masama na nga yung imahe ng presidente, mas lalo pa niyang pinasama mga kadunatics sa mga pahayag niya. Abangan ang susunod na kabanata. So may ganun pong ugong. Naaalisin ako? Hindi. Nako! Si Auntie Claire, ang palengkera ng palasyo mga kadunatics, mukhang mapapalitan na. Ito ay ipinost din ni Claire Castro mga kadunatics sa kanyang YouTube channel. At ang saad niya, based sa title, okay, basahin natin ang title mga kadunatics para, fair and square. Okay, eto. Ewan ko kung makikita niyo yung title nito. Anyway, hindi siya makikita, but tinanong siya na isang reporter. May rumored kasi sa palasyo mga kadunatics na, nako, may tatanggal din na namang kabinete, spokespersons. Nako, eto, pakinggan natin yung report. Ayan. Good afternoon, Yusek. May mga umuugong na naman po mga nabalita na balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos. Totoo po ba ito? At may umugong din na isa po kayo sa papalitan daw. Sana man lang mga kadunatics ha. Kasi masama na nga yung imahe ng presidente, mas lalo pa niyang pinasama mga kadunatics sa mga pahayag niya. Paki-clarify lang po ito. Una-una, I will always serve at the pleasure of the President. Ano daw? At the pleasure of the president? Uy, okay. Yan naman po ang katotohanan. Pero po sa mga fake news peddlers, abangan ang susunod na kabanata. Eto talaga si Claire Castro mga kadunatics. Ang daming side comments. So may ganun pong ugong. Naaalisin ako? Hindi. Sa buong gabinete. Tama! Sa ngayon, wala po. Sunod na tanong mula kay Christian Bascone. I believe mga kadunatics na may rumored kasi kung narinig ng journalist, kung may ganong mga, mga kadunatics, balita, ay posible, journalist. Kung grabe yung pandinig natin mga kadunatics, mas grabe sila. Sobra. Kasi, as much as possible, gusto nilang kunin yung pinakamainit na balita. Baka may narinig talaga sila. Kaya nga, ito, ang sa title ng video na to, kasi pinost din ni Claire Castro. Finally, papalitan na si Yusek Claire Castro. Wow. But dito tayo mga kadunatics, tinanong kasi siya in this video, patungkol kay Zaldico. Ngayong araw lang tong video na to ha. So, very updated mga kadunatics. Sa video na to, tinanong din siya kung ano yung pinagkaiba ng paghuli at aresto. Nawala na talagang sense nito mga kadunatics. Eto, tinanong siya ng reporter. Ayan. So, Yusek, we can guarantee the public that lahat ng statement na nanggaling sa Pangulo ay dumaan, reliable at verified. And sino po ba daw yung nagbigay ng cleared information sa President leading to the announcement? Because may details po agad nung sinabi ng Pangulo from crossing the German border and then eventually turned over to the Czech authorities. Sa ngayon po, ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito. Pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Last na lang po. Sabi nga po ng Department of Justice, dahil dun sa press ko nila na they don't have the confirmed information yet on Mr. Co's current whereabouts. In the event that Mr. Co has indeed escaped or in no longer in custody, may accountability po ba nga hanapin ng government na posibleng nagkaroon ng lapses in information handling? Hindi po natin sa ngayon masasagot ito dahil kinokolekta pa po ni Secretary Vida ang mga impormasyon patungkol po dito. At sa ngayon po, muli, si Secretary Vida lamang po ang maaari magbigay sa inyo ng anumang detalye. Follow-up question mula kay Marisol Alili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, why is it so crucial? Why is it so important to clarify the difference between nahuli at saka naaresto? Ano po ba yung naaresto? Okay,
Iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na aresto. Anong significance mga kadonatics na hindi ginagamit yung word na aresto sa Czech Republic sa anunsyo ni Bongbong Marcos na nahuli si Zaldico? It doesn't matter kung ano yung term nila doon mga kadonatics. What matters, yung in-announce ni Bongbong Marcos na nahuli. Walang pinagkakaiba yung nahuli mga kadonatics sa pag-aresto. Nahuli ng kapulisan. It means mga kadonatics, arrested by the policeman. Ito kasi palasyo mga kadonatics. Kahit alam nila na mali sila mga kadonatics, ay talagang dinidepensahan nila yung sarili nila. Kahit fake news na sila. Para lang sabihin na tama pa rin kami. Ito ang nangyari. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila dahil ang si Zaldico po ay nakuha nila or nakuha yung kustodiya at the time. Wala namang sinabi, wala namang tinanong about sa term na ginamit ng Czech Republic mga kadonatics. Ang simpleng tanong mga kadonatics, anong pinagkakaiba ng aresto at nahuli? Why it needs to be clarified mga kadonatics? Before po lumipad si Secretary Vida papunta sa Czech Republic, what was the instruction of the President to the Secretary? Muli, hindi po tayo privy sa kanila na pag-usapan, pero sa ating nadinig na interview, ang nais lamang po niya ay malaman kung anong estado ni Zaldico doon at ano pa maaaring malaman at magawa para maibalik si Zaldico dito sa Pilipinas. So, ano po yung inaasahan ng Pangulo na iuuwi dito ni Secretary Vida or at least yung konkreto na information na gusto niyang marinig mula kay Secretary Vida? Hindi po tayo makakapagbigay dahil kinakailangan po rin nating igalang ang confidentiality at yan po ang nais ng Czech Republic. So, abangan na lang po natin yung susunod na balita mula po kay Secretary Vida. Follow-up question mula kay Ace Romero, Philippine Ay, Star. nako. Yusek, nabanggit nyo yung term na arrest hindi ginagamit ng Czech Republic kaya minabuti nating igalang yung kanilang nais, no? Pero given na yung sinabing nakita si Zaldico doon sa border and then apprehended, whatever, arrested or hindi nga ginagamit yung arrest, no? Bakit kaya hindi muna natin kino-ordinate sa Czech Republic yung term bago nagkaroon ng ganong announcement sa Pangulo and then it took days before it was corrected kasi kumalat 'di ba sa mainstream media the arrest and it took days before the government corrected given that proactive naman kayo sa pag-check ng Diba? misinformation minsan sadya o hindi, no? Bakit it took days before we correct yung arrest na word kaya nagkaroon tuloy ng confusion? Ace, hindi nang galing kay Pangulo yung word na arrested. So walang iko-correct ang Pangulo sa kanyang mensahe. The government kasi even the PCO used the word. Yes, nung nalaman ito dahil na-interview si Attorney Polo Martinez, si Attorney Polo Martinez, at sinabi niya technically hindi ginagamit yung salitang arrest. So, pinaalam po agad natin to kay Secretary Dave Gomez. So that's the time na kailangan na ayusin yung mensahe para hindi ma-offend or hindi magsalungat sa nais din ng Czech Republic na mensahe na dapat nating ibigay. Pero given na may mga ulat na rin nagsabing baka wala na rin sa Czech Republic si Zaldico, yung possibility na wala na siya doon, hindi kaya mas maiging inanunsyo, yung anunsyo nangyari muna na nagkaroon na ng kasiguraduhan na talagang may uuwi natin from Czech Republic si Ko. Bago ngayon, sabi ng DOJ mismo, baka wala na siya doon. Hindi kaya tama, naging premature nga po yung naging pag-anunsyo. Ano po, ulitin po natin ano ba ang inanunsyo ni Pangulo? Hindi po ba ang inanunsyo ng Pangulo unang-una ay nahuli si Zaldico? Totoo naman. Hindi po ba? Nasa kustodiya ng Czech Republic si Zaldico. Totoo naman. At ang sabi ng Pangulo, nakikipag-coordinate tayo sa Czech Republic. Totoo naman. So anong premature doon? Walang premature doon. Anong nais ng Pangulo? Madala at mabalik si Zaldico dito sa Pilipinas. Tama.
Walang pagbabago doon. Hanggang ngayon, yun ang nais din natin. So, anong premature doon? Walang premature doon. Siyempre, if the president makes an announcement na gano'n, there will be expectations sa, finally, nahuli na, and then, pwede na siyang iuwi. Nandun na yung hopes or even expectations from the public na iuwi. But since now, meron ng possibility nga na wala na pala siya sa Czech Republic. So, there comes yung mga, bakit gano'n? Gano'n po yung mga notion eh. Opo. Pero sabi nga natin, sa bawat kilos ni Saldico at nalaman ng gobyerno, mas magandang ipaalam sa inyo kesa sa iba nyo pa malaman. Kapag ka nalaman namin at hindi namin inanunsyo, sasabihin nyo naman sa amin, ba't hindi inanunsyo? So mas magandang i-anunsyo namin, pero hindi namin sinabi agad na mahuhuli. Kaya nga ang sabi dito, nakikipag-coordinate ang Pilipinas sa Czech Republic. Okay, salamat po. Ay, nako mga kadunatics. Grabe talaga pag walang sense. Ewan ko ha. Bakit hindi nila natanong mga kadunatics? Bakit i-delete nila or shall we say, inedit nila ang word na nahuli mga kadunatics sa kanilang article? Oh, Malacanang article mga kadunatics. Kinuha ang word na nahuli. Ngayon is ang sinabi na lang nila nasa custody ng Czech Republic. Okay. Pero nalaman natin kasi pag i-copy-paste mo yung link mga kadunatics, andun pa rin sa link yung word na nahuli. Na hindi nila na-edit eh. Well, eto mga kadunatics. Naniniwala ba kayo? Mag-a-announce si Marcos Jr. na nahuli na at i-coordinate na natin na para mapauwi na. That statement, mga kadunatics, implies na eto na, nahuli na at ipapabalik na sa Pilipinas. Sigurado mga kadunatics na nahuli at sigurado nilang maipabalik si Zaldico sa Pilipinas kasi ang sabi din ng DILG, it will take 1 to 3 weeks para mapabalik si Zaldico. It means sigurado na sila. May span of time lang kung kailan mapabalik. Bakit inanunsyo yun ni Bongbong Marcos? Ngayon pala mga kadunatics, wala na pala sa Czech. Hindi pala nahuli na daw talaga. So, that alone is premature announcement talaga. May 4 billion na confidential funds ka. Tapos yun lang yung in-announce mo. Kulang-kulang. Sabi ng mga analyst mga kadunatics, bakit mapupunta ang DOJ doon? For what? Ang dali lang daw imbestigahan mga kadunatics. Ang dali tanungin via embahada kung andun ba talaga si Zaldico. Bakit ang DOJ pa mismo? Wala naman daw jurisdiction yung DOJ. Dapat daw ang DFA. Eto talaga. Ay nako. Kaya siguro papalitan na talaga to. Okay, maybe one of these days. At eto, Lacson, okay. But biglang ganito yung statement niya mga kadunatics, anong meron? April 27, Monday, okay, today. Ang sabi niya, ping, okay, kasi, they are preparing mga kadunatics for maleta investigation sa Blue Ribbon Committee. At may pahayag si Ping, iginit na hindi niya umano ililigtas ang Pangulo. Wow, ngayon pa na ilang beses mo nang iniligtas. Kung ang ebidensya ay itinuturo ang Pangulo, wala kaming magagawa roon. Ay, nako naman mga kadunatics, naniniwala ba kayo dito? Ping Lacson, kami pagaguhin nyo. At eto, Vice Ganda, ang pinagtatanggol nyong ABS-CBN na eto daw, mahal ng taong bayan. Dapat ibalik na. Eto, testimony ng mga drivers, cameraman
ng ABS-CBN mga kadunatics. At eto ay kumalat ngayon. Nag-deploy ka pa sa Marawi. Yes, sir. Kasama kami sa Scarborough. So pupunta ka ng Scarborough, 100. 100 lang. 100 pesos kapalit Okay. ang buhay mo. Actually, diyan ko rin naranasan yung mga pambubuli. Mga boss at sa mga kapamilya nating manggagawa, nandito tayo sa harap ng ABS-CBN dahil hindi na matiis ng mga manggagawang driver ng ABS-CBN yung pangwawalang hiya at pang-aabuso sa kanila ng management sa katauhan ng Pamilya Lopez, lalong-lalo na yung demonyong si Gabby Lopez at si Carlo Katigbak. Itong mga manggagawang driver ng ABS-CBN, yung kontrata at pinirmahan nila na trabaho dito sa kumpanya bilang mga driver. Pero sa aktwal, sila rin ay gumagampan bilang mga assistant cameraman. So dinideploy yan sa iba't ibang lugar. At ang kapalit na bayad doon sa kanilang pagiging assistant cameraman 100 piso lang. 2025. Bumiyaya ako ng Ilocos Norte sa Bigan. 3 kami, ako, reporter, saka cameraman. 10 oras. Ang pahinga ko lang doon, kumain, saka magkape. Ako lang mag-isa ang driver, 10 hours. Ratsada yan. Yes, sir. Pagdating doon sa location, pagbaba ko ng sasakyan, automatic yun. Assistant cameraman ka na kagad. Yung tripod, sir, hindi lang 1 kilo yun. Oo. Mahigit 10 kilo, sir. Tapos may dala pa akong extrang battery. Yung extrang battery, mahigit 1 kilo. 2 battery yun, 2 kilo, another 2 kilo. Tapos may kable pa, may microphone pa. Lahat yun kayo nagkakarga. Opo, sir. Ako lang magkakarga nun, magbubuhat. Pagdating doon sa loob, hindi ako pwedeng umupo lang. Pagmasdan yung cameraman habang nagsushoot. Nandun lang ako sa likod niya lagi. Hindi pwedeng mawalay ako sa kanya kasi dala-dala ko yung microphone Bayad sa akin, 600 minimum lang. Saan ka pa na-deploy? Mga bagyo. Driver assistant cameraman din ako noon. Ipapasuggest mo na lang, mananalangin ka na lang. Sana huwag ako madisgrasya. Tapos ang bigay lang 100 piso. 100 pesos kapalit ang buhay mo. Naikot ko yung buong Pilipinas dito sa deployment. Una, ang bit namin ngayon ay yung defense. So mga kinocover namin yung West Philippine Sea, yung mga balikatan, pagsasanay sa ating mga kasundaluan. Yun ang kinocover namin. So, nakapunta ka na sa Scarborough. Opo. Sakay ako ng Coast Guard. So, pupunta ka ng Scarborough, 100. 100 lang. Actually, diyan ko rin naranasan yung mga pambubuli. Sa mga Lopez, tingnan nyo kaming mga nasa baba kasi kasama kami sa paghihirap kung paano kayo kumikita. Andito kami sa lahat ng pagtatrabaho, lahat ng hirap, lahat ng delikado, kasama kami. Pero ang bayad lang ng ABS sa amin is 100. Bigay nyo sa amin yung nararapat na dapat na matanggap namin bilang isang regular na empleyado. Ngayon mga boss, ang ginagawang dahilan ng Pamilya Lopez at ni Carlo Katigbak ng ABS-CBN ay nalulugi na daw yung kumpanya. Kaya hindi nila maibigay yung mga benepisyo at mga karampatang pasahod sa kanilang mga manggagawa. Ayon sa mga report, merong 100 milyong piso hanggang bilyong piso na paghahati-hatian lang ng 15 individual na top management ng ABS-CBN para dun sa tinatawag nilang retirement benefits. Ano yun? Sinasabi nyo, lugi ang kumpanya pero paldo ang management, yung Pamilya Lopez at si Carlo Katigbak. Tapos yung mga manggagawang driver at mga manggagawa ng ABS-CBN ni hindi man lang mapasahod ng tama ng kumpanya. Kaya ngayon mga boss, ang gagawin natin ay una, na-assistehan na natin yung mga manggagawa na mag-file ng kaso sa DOLE NLRC. At pangalawa, magpa-file tayo ng House Resolution para imbestigahan yung mga possible violations sa basic labor standards ng mga manggagawa. Ngayon mga boss, alam natin na babanggain natin isa na namang oligarko, bilyonaryo, Pamilya Lopez. Maraming mga abogado yan, magagaling na mga abogado. Pero hindi tayo natatakot na bumangga at sumagupa sa Pamilya Lopez kahit pa oligarko at bilyonaryo yung mga yan. Diba, mga kadunatics, yan yung pinaglalaban ng mga kumag na ABS-CBN celebrities daw kuno mga kadunatics na, ay nako! Puros panggagago lang yung nalalaman nila mga kadunatics. Kaya, eto, it was the will of God. Bakit nasira sila mga kadunatics? Parang hindi pa nakabalik yan wala pang prangkisa. And we pray mga kadunatics na hindi na sila makakabalik. Kaya nga itong ABS-CBN mga kadunatics noon sa kasagsagan nila ay binubuli yung GMA. Binubuli nila yung GMA mga kadunatics. Ngayon nawala sila. Ay nako, saan? Kumapit sa GMA pa rin. Anong masasabi ng ating mga kadunatics dito? Tapos yung iba, todo tanggol sa ABS-CBN. Nasa mga artista lahat at sa amo napunta. Naka-vice ganda napunta. Ayan. Well, anyway, mga kadunatics, comment down below at babasahin natin yan. At don't forget to like and subscribe. Come on. God bless you, mga kadunatics. Lagi! Bye-bye!